Alam mo ba na 75% ng ating panaginip ay nakakalimutan natin at 5% lang nito ang ating naaalala? Sa ating panaginip ay may mga simbolo na nakatago na konektado sa buhay natin or magiging kapalaran natin. Maaari itong maging positibo at negatibo. Ang panaginip ng kama ay hindi karaniwan. Kadalasan, ang panaginip na ito ay nauugnay sa mga privacy, intimacy, at sex. Ang panaginip ng bedroom ay madalas na nagpapakita ng ilang hindi natupad na mga pagnanasa sa isang bagay or sa isang tao. Ito din ay maaaring mga hulugan na kailangan mo ng matulog. Gayun din, maaaring kumatawan ito sa ginhawa at pagkalma. Ang kama ay maaari ring magpahayag ng mapayapang panahon sa hinaharap. Narito ang ilang panaginip at kahulugan. Number 1. Ang panaginip kung saan nakahiga ka sa iyong sariling kama ay maaaring simbolo ng iyong pribadong buhay. Marahil ay nagpapahiwatig ito na hindi mo gustong malantad sa anumang panganib, at mas gusto mong hindi ipakita ang iyong nararamdaman upang hindi ka masaktan. Ito ay kumakatawan sa iyong safe zone. Number 2. Panaginip na natutulog ka sa iyong sariling kama. Ito ay sumisimbolo ng ilang magagandang karanasan at kaganapan. Ang ganitong panaginip ay kumakatawan sa iyong pribadong buhay, na hindi mo pinapayagan na makita ng iba, mga lihim na itinatago mo or pinipigilan, mga ilang bahagi ng iyong pagkatao na ibinabahagi mo lamang sa iyong partner. Number 3. Panaginip ng pag-upo sa kama. Kung ikaw ay nakaupo sa kama, ang panaginip na ito ay maaaring sign ng iyong paggalugad sa ilang aspeto ng iyong sarili. Number 4. Panaginip ng nagising sa isang kama. Ito ay maaaring isang palatandaan na ikaw ay hindi tapat sa iyong sarili at sa iyong partner, sa relationship, sexual desires, or iba pang mga aspeto ng iyong pagkatao. Maging open sa lahat upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Number 5. Panaginip na ikaw ay nasa kama kasama ang iyong partner. Ito ay maaaring sign ng paparating na kaligayahan at malaking kasiyahan sa hinaharap. Number 6. Panaginip ng isang kaibigan o isang pinsan nasa kama. Ito ay isang masamang sign na ang taong ito ay maaaring makainsulto sa iyo sa ilang paraan. Posible na ikaw ay pagtaksilan or lokohin. Number 7. Panaginip na ng nag-iisa at malungkot sa kama. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may pangangailangan seguridad sa iyong tahanan. Siguro ikaw ay nagpaplano ng isang paglalakbay sa hinaharap, subalit walang magbabantay ng iyong bahay. Number 8. Panaginip na ikaw ay nag-iisa sa isang kama. Ang panaginip na ito ay maaaring sign ng iyong kalungkutan o pagnanais na mag-isa. Ito din ay sign ng babala sa isang posibilidad na impeksyon or anumang problema sa kalusugan. Number 9. Panaginip ng isang empty bed. Ito ay isang masamang sign at maaaring isang trahedya or kamatayan sa iyong kapamilya, or sa iyong mga kaibigan. Number 10. Panaginip ng isang magandang kama. Para sa mga kababaihan, ito ay isang anunsyo ng kasal or paghanga para sa iyo. Number 11. Panaginip ng isang kama. Para sa mga taong walang asawa, kung ikaw ay nakahiga sa isang kama, ito ay maaaring magpahiwatig ng isang recent marriage proposal. Number 12. Panaginip na ikaw ay hindi makaalis sa kama. Ito ay maaaring sumasalamin ng iyong mga paniniwala na ang lahat ng mga bagay ay itinadhana na at hindi na mababago, kaya dapat mong subukan ang anumang bagay, dahil posible na hindi mo makontrol ang iyong buhay. Number 13. Panaginip na may ibang kasama sa kama. Ito ay maaaring sign ng tense sa iyong relasyon or koneksyon. Maaari kang magkaroon ng isang argumento sa iyong karelasyon or asawa, na kung saan ay malalagay sa panganib ang iyong relasyon. Kung ang taong kasama mo sa kama ay opposite sex, ito ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong isaalang-alang ang ilang kamakailang mga desisyon. Posible mayroon kang romantic offers, ngunit ikaw ay nasa kasalukuyang relationship. Kung panaginip na same-sex na nasa kama, ito ay maaaring mga hulugan na kailangan mong bigyang pansin ang iyong sarili sa isang taong hindi tumutupad sa pangako. Number 14. Panaginip na natutulog sa kama kasama ang taong kilala mo. Ang panaginip na ito ay maaaring gusto mo ng isang sexual relationship sa taong iyon. Maaari ka ring magkaroon ng mga conflict sa iyong business partner, na maaaring humantong sa pagkawala ng pera at pagwawakas ng partnership kung hindi mo malulutas ang iyong mga disagreements in time. Number 15. Panaginip na natulog sa ibang kama. Ito ay sumasalamin ng guilt or concern tungkol sa iyong partner. Ang ganitong panaginip ay maaari ding mga hulugan ng isang hindi kilalang aspeto na umuusbong sa iyong sexualidad. Number 16. Panaginip na nagtatalik sa kama.
Ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay hindi masaya sa iyong kasalukuyang relasyon, hindi lamang sa kama kundi pati na rin sa iba pang mga aspeto ng inyong relasyon. Ang panaginip na ito ay maaaring isang pahiwatig ng inyong pagkakaiba sa isa't isa, kaya dapat mong tapusin habang maaga pa. Number 17. Panaginip na may kayakap sa kama. Ang panaginip na ito ay good and positive sign. Maaaring magkaroon ka ng isang bagong kaibigan. Number 18. Panaginip ng isang tao na may sakit sa kama. Ito ay masamang sign ng isang magulong pangyayari sa hinaharap. Number 19. Panaginip ng bagong kama. Ang panaginip ng isang bagong kama ay isang magandang sign sa hinaharap. Number 20. Panaginip ng gusot na kama. Ang gusot na kama sa panaginip ay maaaring magpahiwatig ng pagkabigo sa iyong buhay pag-ibig. Ito din ay sign ng conflict and love quarrel. Number 21. Panaginip na gumawa ng kama. Para sa mga kababaihan, kung ikaw ay gumagawa ng isang kama sa iyong panaginip, ito ay sign na makakahanap ka ng isang bagong relasyon. Number 22. Panaginip ng isang kama na familiar sa'yo. Kung ikaw ay nakahiga sa isang kama na familiar sa'yo, ito ay isang sign ng pagbisita ng iyong mga kaibigan mula sa malayo. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang kailan ba mauubos ang katulad ninyo? Mga buraot, sana maubos kayo. Sana meron ng batas sa mga tulad ninyo. Mas langit, mga buraot kayo. Hanggang kailan ba mauubos ang katulad ninyo?